ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos. Kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Di ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasubmit ba sila ng ano? Sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Ay nagsasubmit talagang tama-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga. Yung DPWH po, among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements, napunta po sa casino. Secretary Pangandaman, ito pong 2022, nakatala po sa mga record, meron po tayong NEP. Ito po, flood control lang po. Ang NEP po ng flood control is 139.3 billion. Pero nung magawa na po yung GAA, naging 208.9 billion. Ang insertions po ay 69.5 billion. Ibig sabihin po na increase ng halos 50%. Noong 2023 naman po, ang NEP ay 154.3 billion. Nung maging GAA po, 280 billion na. Merong increase po na 126.2 billion, 82% ang increase po. 2024, 170.5 po ang net billion, GAA 349.3 billion, ang insertion po 178.7 billion. Ito ang pinakamataas pong insertion, 105% po ang itinaas. 2025, ang NEP po natin ay 208.9 billion, GAA 346 billion, may increase pong 137 billion or 69% increase. Ang tanong po, Secretary, while you are the one providing the ceilings for the NEP, for the flood control projects, how can insertions of this magnitude be allowed? Ba't ganun po kalaki ang mga insertions? Your Honor, Mr. Chair, NEP lang po ang ginagawa natin sa executive. Opo. And then all the rest po ng madadagdag or mababawas po sa ano na po yan, sa legislative na po. Opo. Yung lahat nung dagdag. Ang aming worry lamang po, Madam Secretary, dahil ang DBM ay napaka-importanting ahensya ng ating pamahalaan, ang totoo po niyan, kayo po ay kasama sa DBCC, Opo. Development Budget Coordinating Committee. Ito pong committee ito ang nagseset ng economic and fiscal targets ng ating bansa. Tama po, Your Ibig Honor. sabihin, kayo po ang nagtitimon kung saan papunta ang ating bansa. Tama po, Halimbawa Your Honor. po, kung gusto ninyong the economy will grow by 7.5%, kailangan po ay yung mga figura, yung mga numbers na inyong nilagay doon, ay hindi naman po ma-alter arbitrarily. Kung magkakaganon po, magkakaroon tayo ng problema sa mga macroeconomic indicators na inyo pong inilatag. Binabantayan po ninyo yung mga deficit natin, balance of payment, inflation rate, poverty incidence rate, blah, blah, blah. Ayaw naman po naming isipin, Secretary, na kayo po ay isang clerk lang na tagagawa lang ng mga numbers pagkatapos lilikutin ng ganun-ganun pagkarami-rami. Hindi po ba kayo medyo parang nadidisturb naman? Bilang kayo po ay isa sa mga tumitimon sa ating direksyon bilang isang bansa.
Basta-basta na lamang po ba dadagdagan ng ganun-ganun lang? Kasi po, ang pangalan ng inyong ahensya, sa aking pagkakaalam, DBM, Department of Budget and Management. Saan po pumapasok yung aspeto ng development? Management pala. Kasi Department of Budget, hindi lang kayo Department of Budget, Department of Budget and Management. Saan po papasok yung management aspect, Madam Secretary? First po, yung pag ginawa po natin yung numbers at saka yung mga budget ng different secretaries po, pag nagpo-propose sila ng kanilang National Expenditure Program. Yun po yung una. Kasi katulad po nung nasabi ko before, when they submit, medyo mas mataas doon sa ceiling. So, kailangan po ma-manage natin dun sa part na yon kasi wala naman po tayong pagkukuhanan, Your Honor, nung sobra dun sa mga hinihiling ng ating mga national government agencies. Pangalawa po, is yung doon po sa implementation stage na po. Kung pag meron na pong General Appropriations Act, doon na rin po natin tinitingnan yung management aspect po ng trabaho ng DBM po. Tinitingnan po natin kung nagagastos po nila ng tama at sa tamang oras at saka kung yun po, tinitingnan natin kung tamang oras po nila nagagastos yung kanilang mga budget, kung na-utilize po nila ito mabuti, Your Honor. Yun po. Yun nga po, doon sa punto po kasi ng management, ang tinatanong po namin, kung ganito po kalaki ang pag-a-alter, na dadagdagan ng insertions, kayo po talaga ang nag-allocate ng resources. Ang resources po ng ating bansa, hindi po limitless eh. Yes po. Kaya kailangan po natin talagang ilagay doon sa talagang dapat nakalagyan para magamit natin. At yung directions po na minimithi ninyo bilang kayo po economic cluster, talagang matugunan natin. Kung ganito po karami, halimbawa po sa flood control po na ilagay yung mga insertions na ito. Ang flood control projects naman po ay ito po ay consumption driven. Wala pong equivalent production ito eh. So paano po niyo mapapanatili yung economic forecast natin na kailangan ganito? Yun po yung gusto naming malaman eh. Po. Your Honor, sa tuwing pagkatapos po ng budget deliberation, so papadala na po ng House and Senate yung version po na pipirmahan po or i-veto ng ating Pangulo. Meron po tayong provision dun sa ating President's veto message, Your Honor. Usually, nasa dulo po yan ng veto message. So, ito po, babasahin ko to 2025 to, no? Item number 6, increases in appropriations and new budgetary items, Your Honor. Kung papayag na po kayo, babasahin ko po. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in this budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program priorities of the government. Therefore, considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned, the DBM shall inform the said agencies of the changes of their respective appropriations and require the submission of their revised performance targets. So, ang nangyayari po is pag may nababago po sa budget from NEP po to GAA, hindi po siya kaagad-agad na i-release. Kasi po, tama po kayo, yung deficit, isa sa mga indicators po na tinitingnan niya ng DBCC. Dahil po sa tumaas, yung mga numbers, may mga possibilities po kasi na ito po cash programming na po nito, kasama po namin ang Department of Finance dito. Baka po magkulang ang cash or sumobra, so tataas po ang ating deficit, Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively released from unprogrammed funds, making a total of kasama na po lahat yung mga insertions, ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos
allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos. Kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Hindi ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasubmit ba sila ng ano? Hindi, sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Ay Nagsasubmit, tapos. Talagang tamang-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga eh. Yes po. Kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung utilization po nila. Kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements napunta po sa casino Po hindi po namin nakikita, Your Honor, or even kung meron po man ghost ngayon po, or unti na po namin nakikita, kaya Po, tama po. kakasangkapanin namin po kayo. Opo. Madam Secretary, kaya kamakailan ay nag-launch po kayo ng tinatawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ito po yung DIME. Maganda po ito. Sabi po Honor ninyo po. sa inyong website, it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives, providing a streamlined way to track government programs and monitor progress online. This seeks to promote greater transparency by offering real-time updates on project status and progress. Maganda po ito, Madam. yes po. Ang tanong lang po, bakit pa kayo gumawa nito samantalang alam ninyo siguro na ang DPWH ay meron pong kaparehong ganitong sistema na kung tawagin nila ay PCMA, Project and Contract Management Application, na kanila pong ipinangako na yung system na yon last hearing ay kanila pong i-install dito sa amin sa Blue Ribbon Committee at sa aking opisina. Ngunit hindi po nila nagawa sapagkat ngayon ay nagpapaliwanag sila. Ngayon lang po nila na pinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi na po namin maintindihan kung tama pa po ang pangangatwiran na ito ng DPWH sapagkat base sa kanilang pahayag nung nakaraang hearing, itong PCMA application ay talagang sapat para makita lahat ang mga projects online. Geotag pa kompleto yung coordinates online. Kitang-kita. Bakit ngayon ay kailangan pa pala namin ng direct server at saka satellite? Hindi na po katanggap-tanggap. Nangako po kayo, Yusek Kati, na ito po'y readily may install ninyo. Pero ngayon, ang dami na naman pong katwiran. Pero nung tinanong po namin yung inyong tao na pumunta sa aming opisina, kung kayo po ay merong satellite, alam po ba nyo ay sagot ng inyong tao, wala daw po kayong subscription sa satellite sapagkat ito po'y masyadong magastos. Kung tama po yung pangangatwiran nila na ito'y masyadong magastos, paano kayo nakakakuha ng online, real-time na updates and upgrades ng inyong mga projects? So hindi rin po totoo pala yung PCMA ninyo at hindi rin po totoo yung MYPS ninyo. Sa kasamaang palad, ito pa naman ang ibinigay nyo sa opisina ng Pangulo na ito ngayon ang pinagbabasihan ng ating publiko doon sa sumbong sa Pangulo.
paano nyo ngayon masasabi na yung binigay ninyong data sa Pangulo ay real-time and geotag? Kayo pala ay wala rin. Mamaya ko na po i-detalye ito sapagkat nandito pa po tayo sa panig ng DBM Secretary. So ano pong masasabi ninyo, Secretary? Meron pong innovation yung sa project time po namin. No? Hindi po ito kailangan ng satellite kung gusto pong mag-access. At yung unang innovation po dito, sinama na po natin dito yung UP, University of the Philippines, yung Project NOAA, para makita na rin po yung mga areas na mataas ang baha, tapos may mga proyekto, ay, kunyari umuulan po. Tapos makikita mo to, magre-red yung mga areas na bumabaha. Tapos pwede po natin i-compare yung mga proyekto na kung bakit merong proyekto doon na hindi naman po nagre-red doon sa map. And then second po is that yung citizens participation po. So yung website po natin, pwede pong pumasok ang kahit sino kasi kung hindi po, tama din po naman kayo, kung hindi naman po din tama yung mga, possible po na hindi tama yung mga ibang nakalagay doon na mga pictures or photos na sinubmit sa atin, pwede pong mag-comment ang ating public at magsabi ng kanilang mga suggestion at mag-upload din po ng mga photos para makita po natin kung ano yung mga actual implementation ng mga infrastructure projects, Your Honor. Pero totoo po ba, Madam Secretary at Yusek Cathy, na makukuha po ba natin yung record ng bawat project online? Online, ibig sabihin real time. Kasi po, ako, palagay ko, maski si Senator Rapi, makikita mo, maski po sa GPS, hindi nyo po makikita yung real time eh. Siguro may gap pa rin po siguro mga 1 buwan, 2 buwan siguro. Kaya po tinatanong namin, talaga po bang real time makikita? Kasi po yung inyong updates, nakita ko, tuwing end of the month lang po kayo gumagawa eh. Pero bakit po sinasabi nyo sa amin real time? Kung hindi naman po talaga real time, huwag nyong sasabihin. Kasi GPS hindi rin real time eh. Paano kaya natin, kung sakaling magtagumpay po kayo, Madam Secretary, sa inyo na lang po kami hihingi ng access sapagkat hindi kami makakuha sa DPWH. Kahit na sabihin nilang PCMA is real time, geotag, hindi rin namin makuha. Tsaka dependent ito do sa mga encoders nila sa baba. Paano kung encoder, hindi naman niya ilalagay yung tunay? Ibang litrato ang ilalagay niya doon. Pagkatapos sasabihin niya sa office, ayan po yung ngayon, yung update ng project sa ganito. Kaya po pala lahat ngayon, nakikita namin, there are 60 potential ghost or even lacking structure na projects dito. Na ngayon po isa-isa po namin napapatunayan. Kailan po magiging doable yung inyong system na ikinakabit dyan sa DBM? May mga initial na po kami, in-open na po namin yung site, but we're still continuing po. In fact, ang mga susunod na po natin makakasama, syempre po, hindi ko po alam kung gaano kalakas yung system ng DPWH. Sasama na rin po dito sa project na to ang DNR, ang Philippine Space Agency, even ang Department of Energy at saka DOST po. So lahat po kasi sila, meron din po silang mga existing systems or mechanism to check yung mga proyekto po. Lalo na po yung PSA at saka DNRs. Alam ko po, sila pong dalawa ang merong malaking investment to date po para actual yung nakikitang mga sa mga drones po at saka mga satellites. Sorry po, I'm not just familiar yung mga technical term, pero ganun po yung magiging magiging end product po nito, no? Pati po ang DNR, Philippine Space Agency, and Department of Science and Technology po, we will all coordinate po and collaborate to make sure po na yung lalabas doon sa Project Dime, yun po yung actual and at least po real-time na mga proyekto. And yun na din po, yung panawagan po namin sa mga kababayan po natin, sa public, na yung Project Dime po ay bukas po sa citizens and public participation po. They Mr. can Chair. upload po, Madam Chair, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit? Kasi Yes, Senator Rapi. Thank you, Mr. Chair. Yung update sa online, okay. Yung sa CPES, Contractors Performance Evaluation System, ito ate nagmamonitor, ano?
kung after na nagawa na, system to after nagawa na yung project. So, kung 1 to 2 times lang sila nag-visit, so paano nila malalaman exactly kung yung isang project accomplished or not, Mr. Chair? And then second, follow-up na rin para mapabilis din tayo. Di ba may tinatawag na recover performance bond doon sa mga delayed projects? So pwedeng may bond yung pinuput up yung mga contractor, doon dapat binabawas. And then meron din tinatawag na claim liquidated damages doon sa mga ghost projects. Ilan ang nakolekta ng DBM or kung sino man agency kumukolekta nito para makabawi man ng gobyerno doon sa kabalastugan ng mga contractors? Your Honor, ang nagsasubmit po ng mga details and information ay yung mga implementing agencies. Nakasisi po ang GPPB and then we post it online. Pwede po akong bumalik sa inyo. We'll just gather and then complete po and then we can submit to the committee, Your Honor. Okay, yung mga pera na nakolekta from the, sabi ko, recover performance bond, saan pupunta yun? Sino kumakolekta noon para sa mga delayed projects, Mr. Chair? Madam Secretary? Your Honor, sa mga implementing agencies po. Mga implementing agencies. Pero hindi nyo monitored kung nakolekta ba properly or the exact amount was really collected. Pag sinubmit, kasi sinasubmit nila. Sinasubmit po nila kung Sa inyo? sinasubmit nila kung magkano. Are you not given? Are you not given a list of those contractors na nakolektahan ninyo o ng implementing agencies ng recover performance bond? Kasi there's a lot of delayed projects and we know that for a fact. We've been talking about that for several days now or weeks. And then claim liquidated damages dun sa mga ghost projects. So dapat by the millions and millions, hundreds of millions na pesos dapat ang nakolekta na rito. Did you get the question, Madam? Kasi maraming nagdidikta. Hindi po, get the hindi po question? kasi, ang sabi po sa akin dito sa GPPB, hindi po nila sinasubmit yung mga amount. Oo, hindi po. Nasa ahensya po yun. Nasa kanila po yung mga sinusoling, mga bonds, and then sa insurance po, nasa mga ahensya po. So wala po sa amin. Wala kang record. Pero na-inform kayo? The agency Nag-update po informed. sila sa amin nung mga nadidelay, yung mga kailangan na... Pero less the amount, like the amount for the performance bond. Yes po, wala po yung amount. Pero you have the list of those Yes po. contractors, projects. Mer- Maybe you want to submit to this committee. Will do the po, list of Your those Honor. projects. Will do po. So, you will be submitting to this committee the report where the delayed projects were supported by performance or surety bonds coming from the insurance companies para ma-determine natin yung mga delayed or meron ng liquidated damages ay talagang nagbabayad ang mga concerned insurance companies. Will you be able to submit that to the committee? We will submit po yung mga submissions Thank you, Madam. ng agency po. Thank you. Senator Rapi? Yes, Mr. Chair. Tungkol pa rin sa DBM, iba na sanang tanungin ko eh. Sige. Nandito ba ang pick-up? Very important to Mr. Chair, kaya nakapag gustong tanungin eh. Nandito ba ang pick-up? Yes, Your Honor, I'm here. Nandito? Can pick-up? Tapusin muna natin si Okay, DBM sige. kasi Sorry. baka Mr. Chair. para makaalis na. makaalis na siya. Oh. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair? For DBM. Yes, Senator. Thank you, Mr. Chair. Secretary Pangandaman, once enrolled bill, yung GAB, General Appropriations Bill, enrolled na sa Malacanang, bago pirmahan ng presidente yan, di ba kayong mga members ng economic team ay hihinga ng komento or pag-usapan nyo yung enrolled bill, kung okay ba ito o hindi? Yes, Your Honor po. So, yung nakita nyo yung enrolled bill na
napakalaking insertions para sa flood control projects. At ang malala pa doon ay doon kukunin sa unprogrammed funds. Hindi ka ba parang nakonsensya at hindi mo inadvisean ang Pangulo na, sir, baka pwede nating line na bito itong mga items na ito dahil baka lulubog tayo sa utang nito dahil napakalaki po itong halaga para sa flood control projects. Tapos sa kuan pa, doon pa kukunin sa unprogram. So meaning, pag unprogram, mangungutang talaga tayo ng pera nito from outside sources para mapunduhan ito. At ang nangyari pa, mas priority pa itong pinunduhan, itong unprogram kaysa mga program projects. So, hindi mo pa na-advisean ang Pangulo na pwede nating i-line bito itong mga items na ito? Madam Secretary, ang binabanggit ni Senator Bato, yung mga insertion sa limbawa noong 2024, 178 billion ito eh. 2025, 137 billion. Flood control lang po ito eh. Kaya ang tinatanong po niya, di ba sumagi sa isip nyo na advisean ng Presidente, Sir, masyado pong malalaki po yung insertions. Ano po ang sagot nyo? Yung sa 2025 po, doon po nagkaroon ng direct veto doon sa ating President's budget. Meron pong almost mga 27 billion po na niline veto. And then all the rest po, lahat ng changes po doon sa ating General Appropriations Act, naging for issuance of SARO po siya. Tinitingnan din po kasi ng ating mga economic managers din po, yung paglago po ng ating ekonomiya. Nagkaroon po ng study po ang ating DepDev na kung ang budget po, syempre po yung ceiling po na yan, meron po yan implication kung gaano kalakas yung ekonomiya, no? So, yun din po, tinignan po natin yung mga possible na pwedeng maging implication ng pagbaba ng level ng budget at kung hindi po, kung magkakaroon po tayo ng reenacted budget. Yun po yung mga tinitingnan po namin ng mga panahon na yun. Kaya po, pero po, dito sa 2025 General Appropriations Act, yun nga po, nag-direct veto na po tayo at more than 800 billion po of projects ang hindi na i-release kaagad dito sa itong taon po to. Secretary. Yes po, pero Mr. Chairman, wala kayong na-direct veto na flood control projects? Sa 26 billion po, meron po. Meron. Thank you. Meron po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Secretary, on June 23, 2023, this is 2 years ago, you wrote former Secretary Manuel Bunuan in regard to the proposed fiscal year 2024 national budget, expecting the submission of the outcomes, performance indicator targets, and details of the PAPs. In the third paragraph of your letter on page 2, you wrote this, and I quote, "As elaborated in our previous letter, may we respectfully remind your good office to exercise strict adherence to the approved amounts per PAP, specifically for the foreign assisted projects, considering that the recommended amounts have undergone review and evaluation by the DBM." Do you confirm this? Yes, Your Honor. Kaya po ninyo sinulat ito, Madam, kasi may pangyayari katulad po ng fiscal year 2023. Yung approved ceiling po ninyo galing sa inyo ay 75.7 billion. Ang ginawa po ng DPWH, Yusek Kati, you have to pay attention to this. Yung 75.7, ginawa po yung 70.7. Ibig sabihin, binawasan nyo ng 5 billion. Noon naman pong 2024,
ang ceiling po na binigyan ninyo, Madam, is 97.7. Binawasan po ng DPWH, Yusek Kati, ng 70.7. Nawala po yung 27 billion. Kaya ganito pong nangyayari, dahil nga po siguro sa kayang-kaya naman palang baguhin yung NEP ng DPWH, pati sa GAA po, ganun na nangyayari. Noong 2023 fiscal year po, sa GAA, ang PAPs na po 7.9 billion na lang. Sa halip na 75 billion, alam po nyo, 10% na lang ang natira. Ito po ang masakit pa. Fiscal year 2024, 97 billion ang ceiling, ginawa ng DPWH 70, inalis ang 27 billion, sa GAA po naging zero eh. Alam ko po, nag-complain dito ang Pangulo eh. Bakit naman hindi magko-complain ang Pangulo eh? Ito pong mga PAPs, mga flagship projects ito eh. So sabi ng Pangulo, ba't nyo naman ako siniro? Napunta po kasi sa yung mga tinatawag po nilang SIPAG. Yusek Kati, itong SIPAG, ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps. Kung ano-anong nomenclature eh. Meron pa silang SSP, Special Support Program. Meron pang CSSP, Convergence Special Support Program. Meron pa kayong 002 eh. Outcome, blah, blah, blah. Flood control projects. Kinukuha po nyo sa flagship project ng President, dinadala po nyo doon sa mga pork barrel. These are the modern pork barrel projects. Kaya po namin pinopoint out ito. Pero Madam Secretary, sinulatan mo sila 2023. Ang sabi mo, to exercise strict adherence to the approved amounts. Dahil kayo po ang naglagay ng... Alam po ninyo kasi because kayo ang nagtitimon yung direksyon ng ating bansa, ang kapupuntahan. Kayo po ang may mandato noon eh. Pero ang DPWH, talaga pong... Ito ngayon, fiscal year 2026, Yusek Kati, pakinggan mo ito. Ang ceiling na binigay ng Department of Budget, 167 billion. Pero tingnan po nyo sa inyo, ginawa nyo na lang 100 billion. Inalis mo na naman ang 67 billion. Anong justification nito? Kaya po natin iniisa-isa ito. Dito po nanggagaling yung mga kakurakutan. Talaga pong... So, Madam Secretary, winarningan nyo na, nakiusap na kayo, please strict. Sundan naman po ninyo yung aming mga ceiling. Did you ever confront the DPWH for all this? 2026 po, ito, inalisan na naman kayo ng 67 billion. What will you say? Chair, ito pong mga confirmation namin, we've been very consistent po with the reminders po to all the agencies po and departments. In particular po, yung DPWH. Opo. Sapagkat ito po, tinanggalan na naman po yung ceiling nyo ng 67 billion. The So final... they're not mindful of the kind of directions you want our country to go into. Basta sila lang kung ano yung naisip nila. Bawas dito, basta bawas na lang ng ganon. Kasi po, tingnan nyo sa ODA projects na lang natin, kapag po hindi nila pinondohan with sufficient funding, ano po ang mangyayari, Madam Secretary? Kung sakasakali po, yung mga infrastructure, flagship, at saka itong foreign assisted projects, binawasan po nila yung ceiling ninyo. What will happen to the projects? Una-una po, babagal po yung implementation ng mga foreign assisted projects. Pangalawa po is nagbabayad po tayo ng mga commitment fees po sa ating mga creditors. It will generate commitment fees, hindi ba? Yes po. And then you will even sour your relations, bilateral, multilateral, whatever. Tama po yan. So ito po ba hindi iniinda ng DPWH? Hindi ba responsibilidad nila ito? Alam naman po ng DPWH
WH po yung implication ng mga ganito. Even DOTR po, sila po kasi yung dalawang departments na matataas ang mga foreign assisted projects. Hindi kayo makakapag-issue ng Forward Obligation Authority. Tama? Yung CIF, wala kayong may issue certificate. Kaya po yung mga funding companies, medyo kinakabahan din sila. Bakit kaya? Di ba? Ito lahat po ang ano. So, alam po namin, nagmamadali kayo, Madam Secretary. Kung wala, may itatanong po yung mga kasama namin. Senator Rapi? Not with the DBM, Mr. Siguro, Mr. Chair, before we really, we allow Secretary Mina to go, ito pong pinag-usapan, no, in line with the chairman's questioning. Kasi, alam niyo naman, I've been very supportive of the infrastructure projects, lalo na advocacy po natin yan. Ano po yung maging epekto nito? Nagkaroon ba tayo ng default or delay? Kasi that this will not give a good picture of us to our creditors in the international community. Yung totoo po, nagkaroon ba tayo ng delay because of this? Napunta tayo sa unprogrammed appropriations na dapat parang common sense na dapat pag priority programs, flagship, dapat nasa program appropriations. Nagkaroon ho tayo ng delay. I was given an information na nagkaroon tayo ng delay. Yes, Your Honor, nagkaroon po ng delay sa implementation ng mga projects. And what is the impact of that delay, Madam? Po, yung commitment charge, bayaran po natin. Tas minsan po kasi, pag humaba na po yung nag-extend, ang mangyayari po, there will be several extensions. So nagmamahal po yung mga proyekto kasi as time as we go further, of course, minsan nagmamahal po yung mga ginagamit nila para dyan sa mga projects po nila. I can actually also ask po our team to provide po yung mga delays. Si DepDev po ang merong data po, no, information ng mga foreign assisted projects po. Not to mention Your Honor. the socio-economic benefits that should have inured to the communities, di ba? You're right, Your Honor. Thank you. So kung wala na pong itatanong ang mga ibang kasama na, Senator Erwin, wala na. So Madam, salamat po sa Yes. inyong panahon and kung meron ka pang wala ka nang gusto sabihin. Gusto ko lang po sabihin, Mr. Chair, na tuloy-tuloy po yung hearing ngayon sa House of Representatives. Salamat po. Okay. Salamat po at salamat sa inyo. Sana po sa susunod makarating pa rin kayo. Thank you.